Magandang gabi po sa inyo lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Juliet Herrera, Darby at Gemma Riohilon, Mendoza at Manalota family, Ronald Gabay, Jacqueline Gansal, Tao at pamilya, G. Kasuyo, para sa natatanging kahilingan ni Ronald Gabay, para sa magalingan ni Oni Palma, Estelita Mendoza, Arnil Manaloto, Gemma Lipon, Alan Kasuyon, at Melvin Gadi. Alalahanin din po natin ang mga kaluluwa ng mga yumaong Antonina, Nelaine, Andrea, Janet, Julia, Pedro, Lourdes, Felipe, Tomasa, Primitiva, Juliana, Antonio, Guillermo, Maria, Anunciacion, Antonio, Federico, Inocencia, Alan, Joel, Lutgarda, Roger, Rogelio, Father Fernando, Joanna, Early, Dayan, Myla, at Amato, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Gayon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawat-akwata ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng infeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magtulong naway ito sa amin na mapanindigan kami higit pa sa mga personal na pampolitikang interes namin at madalo namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumubo ng may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin din ang ating mga kapatid na nag-aalay ng kanilang pasasalamat at natatanging kilingan at hindi ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odetta de Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya Davida de la Cruz, Cecilia Rivera, Rosemar Pani, Leo Celestina Ana at Marie Tiu, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Jim Magdarao, Michelle Esteban, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Junior Soli de Rosario, Elma Labrador, Jean Silungan, Noel Zene Galvez, Dr. Barat Marie Tolentino, Dr. Betsaida Banaag, Ana Carmela de Guzman, Vidal at Marieta Querol, Ricket Aving Magpo,
Celia San Felipe, Edgardo Aida Bunanan, Rene David de Leon, Melody de Belen, Alicia Arcega Crucis, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Silip Dominic Nicolas, Cesar at Luilita Nicolas, Larry Teresa Ramon Valenzuela, Marlo at Mary Grace Riano, Janet Teresita de Lun, Antonio at Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Janet T. Pascual at Hindi ng EDB Community, Vida Digono, Reverend Father Rupino Bexui, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Lives of Columbus, Solid Child Council 6737, ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Gawa Mikawayan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo San Rafael, at ng Barangay Cabaog Bustos, Lito at Karen Beverlyos, Edwin at Josie Lazaro, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office at PMO, Jose Marie Bilago, Joseph Tolentino, Josephine Bailon, Jody Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor Divina MC, Camila Lazaro Aquino, Billy Villanueva, Nick at Evelyn Rivera, Arman at Amy Isma, Rubén Abiliedo, Jen Tabani, Josie Brillantes, Jonathan Torres Pilejera, Architect Bernard at Edele Guzman, Susan Dumalay, Dennis Bunag, Amy Ferry Manalo, Jola Rindet, Emelita de la Cruz, Reynante Davao, Ivy Lurie, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onay Katrina Monera, Maria G. Adam, Dr. Ken Adam, Jaime Jovet Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, Birigino Hospital, Skyline Hospital at Guadalupe Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, ngayon din ang mga kawani ng pabalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Alice Ann San Miguel, Jose Iñat, Timoteo Duela, Capistrano Mandegro, Samantha Rosea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Marian Marafilla, Georgine Santiago, Adriano Santos, Dito Soriano, Enrique Villanueva, Benjamin Valerio, Rami Panaag, Dolores Rojero, Freddy Victoriano, Lucy Nita Pamig, Renardino Laguador, Minda Saison, Reggie Garcia, Samingal, Dr. Harold Ramil, Alvin David, Ricardo de la Obenia, Edwin at Aida Gumapas, Vladimir Pilihera, Neil Francis Navarro, Dave Mark Cruz, Jet Marcelo, Dr. Benjamin Miranda Jr., Maria Victoria P. de Rosario Pamilya, para sa karawan ni Nabibili Elenita Cruz, Maria Rosa Di Salacan, Joe M. de la Serna, Clark Cyril Inigo, Jose Clarence de Leon, Elgan Avenir, Rasmi Eugenio, Kirsten Corrado, Rebecca Villalon, Manolito Ventura, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Cededonia, Bibiana Gil Sila, Isabela, Leticia, Evelyn Puloy, Dean, Raquel, Frederick, Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atalasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tidora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Troy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romero, Jose, Ricardo, Maria, Antonia, Maria Mercedes, Mark, Bardin, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Antolin, Manu, Nemesio, Cesar, Minerva, Reynaldo, Dennis, Remedios, Alberto, Berencito, Martiville, Purificacion, Mario, Gaspar, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga pamakalingkod ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalidan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawait Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga magsalaring magsisi, Kristo, kawan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng mga pagiliang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ipalaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya sa pagdulad sa kanya, sa pakikihawag dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joachim, na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang iinihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila, dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman, at siya'y binaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong inyong ginigiliw, ako inyong Panginoon iyong dinggin, ako iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang paghahari kong di naman ninakaw, nais nilang kulit, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na hindi ako kinilala. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin, sa iyo o poon, sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng kalulugan ng tao ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi sila gumaroon ng maraming kababalaghan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang hindi pagkilala sa ating Panginoon sa kanyang sariling lugar, bagamat ang ating Panginoon ay naparoon upang magturo sa kanyang mga kababayan. Kaya nga po hindi siya makagawa ng maraming mga kababalagan sapagat mismo kanyang mga kababayan ayaw na kumilala sa isang dakilang propeta sa katauhan ng ating Panginoon. Kaya nga kung titignan natin, si Jesus ay hindi lamang isang propeta, siya rin ay isang dakilang hari, siya rin ay isang dakila na pari. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, kahit ang mga tauhan ng ating Panginoon na tinatawag niya mga kapatid, sapagat ang ginamit na salita sa ating mabuting balita sa orihinal na teksto o orihinal na salita na ginamit sa pagsulat ng mabuting balita na ito, ang ginamit ay adelphos, nang ibig sabihin, kapatid, hindi lamang sa dugo, kundi kapatid maging sa pagiging magpinsan, maging magkamag-anak, o kaya ay maging mga tauhan, o kaya naman ay maging mga taong malapit sa isa't isa. Kaya nga ito ang salita na ginagamit, kapatid. Subalit hindi nangangulugan ng mga alagad ng ating Panginoon ay tunay na anak sa dugo ni Maria, tunay na anak sa dugo bilang kapatid ng ating Panginoon. Kaya nga po sinasabi sa atin sa mabuting balita, maging ang ating Panginoon, kaharap na nila ang isang dakilang Mesiyas, kaharap na nila ang tagapagligtas, pero hindi pa rin kinilala ang ating Panginoon. Kaya nga kumisan, mga kapatid, ganyan din ang nangyayari sa atin kapag tayo nagsasalita ng mabuti sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kumisan, ang laging titignan sa atin, hindi yung laman ng ating sinasabi, walang tinitignan sa ating palagi yung ating kaugnayan sa kanila, o kaya naman ay yung background natin sa pamilya. Kaya nga po ang sabi ng mga tao roon, kanino niya nakuha ang kalulungan na yan? Alam natin, kilala natin ang kanyang ama at ina, kilala natin ang kanyang mga kapatid, o kaya naman ang ibig sabihin ay mga kamag-anak o mga tauhan o mga alagad. Kaya nga po sa halip na pakinggan yung mga sinasabing aral ng ating Panginoon, ang kanilang tinignan yung family background ng ating Panginoon. Kaya walang pinagkaiba yan kapag yung nanay mo, yung tatay mo, tinatama mo pag may ginagawang mali. Ano sasabihin ng nanay at tatay mo? Anak lang kita, pagsasalitaan mo ko ng ganyan. O kaya naman, kapag yung kapatid mo, itatama mo sa kanyang mali na ginagawa, ano yung sinasabi ng kapatid mo? Huwag kang magmarunong, huwag kang magmalinis, kilala kita, mas marami kang pang kalukuhan kaysa sa akin. Kaya nga kapag ka naman halimbawa, yung ibang mga tao naman, ang itatama mo, ang palaging titignan sa iyo, yung family background. Sino itong kumakapagsalita ay gayon na lamang, samantalang yung kanilang pamilya naman ay hindi kagandahan ang nakaraan. Kaya samantalang yung kanilang pamilya naman, walang sinasabi sa lipunan. Kaya nga po ang laging tinitignan, ano yung family background, ano yung mali at ano yung maibubutas doon sa taong nagsasalita. Sa halip na pakinggan yung tama na kanyang sinasabi. Kaya nga po sa ating banal na Ebanghelyo, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, patuloy pa rin siya sa kanyang pangangaral, bagamat hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kababayan. Hindi nga lang siya makagawa ng maraming kababalagan, sapagat ang mga kababalagan na ito ay naglalayon sana na palakasin ang pananampalataya ng mga tao sa Kanya. Subalit kung wala namang pananampalataya, ang ibang mga tao, walang saysaydi, kahit na gaano kadami pa o gaano kalaki, gaano kadakila ang kababalaghan na kanyang ipakita sa harap ng mga tao na ito. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, nangyayari yan sa pang-araw-araw na buhay. Subalit ang sabi sa atin, huwag tayo manghihinawa, sapagat kahit ang ating Panginoon, hindi na nga siya tinanggap, pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa, na yung mga tao sa kanyang paligid, matututo pa rin na tanggapin siya, na matututo pa rin na lumakas ang kanilang pananampalataya sa Kanya, na matututo pa rin na kilalanin siya bilang ang Panginoon, ang Mesiyas, na kilalanin siya bilang ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya mga po mga kapatid, sa ating pong buhay, bilang mga Kristiyano Katoliko, hindi tayo nawawalan ng mga mabubuting halimbawa ng mga taong lumapit sa ating Panginoon. At ito ay marahil sa katauhan
ng isang tao na ipinagdiriwang natin ngayon na naging banal ang kanyang pamumuhay, bagamat dati medyo mahirap ang kanyang pinagdaanan. Kaya nga po ngayon, pinagdiriwang natin yung kapistahan ni San Ignacio ng Loyola na dati ay isang sundalo, pumapatay ng mga tao, nakikipagdigma, nakikihamo. Subalit mga kapatid, nung hinipo ng Panginoon ang kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang pagkakasakit at pagkakaratay sa balik ng karamdaman, habang sinagbabasa ng talambuhay ng mga santo, mas naisip niya, kakaibang laban ito. Kaya nga po ang sabi niya, pumapatay siya ng mga tao, pero yung mga santo na ito, sila naman ay naghahanap ng buhay ng kabanalan. Kaya nga po magmula noon, nag-isip siyang mabuti. Hindi naman dahil masama yung pagiging sundalo. Kundi nakita lamang niya, baka hindi na siya doon tinatawag. Mayroon talagang ibang mga tao ng kanilang misyon sa buhay, maging tagapagtanggol ng kanilang kapwa bilang mandirigma. Subalit si San Ignacio, ang nakita niya sa kanyang sarili, baka sa ibang larangan siya, tinatawag ng ating Panginoon. Kaya nga magmula noon, binago niya ang kanyang buhay at mas lalo siya nagsumika na mapalapit sa ating Panginoon. At hindi lamang iyon, kundi maging ang mga tao sa kanyang paligid, kanyang inakay patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po, kilala si San Ignacio ngayon, hindi lamang bilang isang santo, kundi kilala siya bilang tagapagtatag ng grupo ng mga kalalakihan na pwedeng maging pari o kaya naman ay mga religious brothers. Siya ngayon ang kinikilala ng tagapagtatag ng mga Jesuita. Kaya nga po, marami ang kanyang naakay, marami ang kanyang natulungan na bumalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangaral at ng kanyang gawain para sa kabanalan. Kaya nga po mga kapatid, bilang isang dating sundalo, bilang isang dating kilala ng mga tao sa kanyang paligid, marahil kagaya ng sa ating Panginoon, marami rin ang nagtaas ng kilay ukol sa ating Panginoon. Sapagat marami rin na nagsasabi kung ano ang kanyang nakaraan. Marahil marami rin na nagsasabi kung ano ang kanyang mga kahinaan, kung ano ang mga butas sa kanya, kung ano ang mga pagkakamali niya sa buhay bilang isang dati ay mandirigma. Subalit lahat ng ito ay nabaliwala sapagat ang kanyang tinitignan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagat magmula nung sa pagbagong buhay nang sinumapit sa ating Panginoon, nanatili ang kanyang pagiging kawal, nanatili ang kanyang pagiging mandirigma, subalit ang kanyang pakikihamo ay hindi na ukol sa kanyang kalaban, mga kaaway na mga mandirigma rin. Kundi ang kanyang pinatutungkulan na ay ang kanyang pakikihamo ukol sa kasalanan. Kaya nga po ang kanyang pagiging kawal ay hindi nakawal ng kahit sino mang hari, ng kahit sino mang pamahalaan, kundi siya ngayon ay kawal na ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, bilang mga Kristiyano Katoliko, tinatawagan din tayo ng ating Panginoon na makihabok sa buhay nito, hindi para makipag-away lamang, kundi tayo din ay makihabok sa pagkakasala ng ang ating buhay ay maging kaiga-igaya sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating pakikihabok na ito, sa ating pakikipagdigma na ito, laban sa kasalanan na sumisira sa ating buhay, tayo mismo ay naging tagasunod ng ating Panginoon. Hindi man siya kinilala ng kanyang mga kabayan, subalit tayong lahat ay tinatawagan ng ating Panginoon. Kilalanin siya sa paraan ng ating pamumuhay, sa pang-araw-araw na paglagi natin sa mundong ibabaw. Nang sa gayon, kagaya ni San Ignacio, di lamang tayo mapalapit sa ating Panginoon, mailapit din natin ang mga tao sa ating paligid patungo sa ating Panginoon. Mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. May panalangin nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa bawat pananggita ng ating tutugon, Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Tayo naway mapalakas sa maalam at walang takot ng pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay.
Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga magulang na may kapansan ng mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kani-kanilang tahanan at sa ospital naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga namimighati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingay ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Diyos Ama sa langit, nananalig kami nananalangin sa iyo na pakikinggan mo ang aming mga mitingin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na pag itong pag-ahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Mamadaming nilikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga ari na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Si tinatagong pagdiniwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawag kami maging banal sa katotohanan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikay nagginig din sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo sila buwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpari sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Mapanaming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maging buwal sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silimuning mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalatay huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo at maglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuring pasasalamat na iyong ginigwilita sa San Ignacio de Loyola ay umantong nawa sa ikalalakila kailan pa ba ng iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.